Okay, simulan natin itong ating usapan. Sigurado ako, pamilyar ka dito, lalo na kung umiikot ka sa mga Christian circles, di ba? Yung idea na magkaiba raw ang happiness at joy. Oo, madalas marinig yan. Yung happiness daw parang temporary lang, depende sa sitwasyon. Tama, tapos parang medyo mababaw daw, makamundo. Yung joy naman, yun daw yung malalim, yung espiritual. Kahit may mga pagsubok, nandun pa rin daw. Parang naging standard na turo na nga yan sa marami. Exactly. Pero, gaano nga ba ito ka-accurate? Dito papasok yung source natin for today, si Randy Alcorn. Kilala siyang Christian author at sa libro niyang Happiness tsaka sa isang interview, parang hinahamon niya itong common na paniniwala. Ah, interesting. So tinitignan niya mismo yung sinasabi ng Biblia at ng history ng simbahan. Oo. Kaya ang misyon natin ngayon dito sa paghimay natin, ano ba talaga yung argumento ni Alcorn? Bakit niya sinasabing, teka muna, hindi dapat masyadong pinaghihiwalay itong dalawa? Tapos ano yung mga ebidensya niya? At siguro mas mahalaga para sa'yo na nakikinig, ano yung pwedeng magandang epekto nito sa pananaw mo, sa buhay mo? Okay, sige, simulan nating himayin to. Sige. So balik tayo dun sa karaniwang turo muna. May source pa nga tayo dyan, isang counseling blog na nagre-reflect ng view na to. Ang linya, di ba? Happiness galing sa labas. Nakadepende sa happenings, mga achievements, blessings, magandang kapalaran. Pag nawala yun, o pag nagkaroon ng problema, parang nawawala rin daw yung happiness. Yun yung common idea. Oo. Tapos dito yung contrast. Sabi naman, ang joy galing daw sa Diyos, sa relasyon natin sa Kanya. Kaya kahit mahirap ang sitwasyon, nananatili raw. Mukhang klaro naman yung distinction, di ba? Parang may sense naman. Pero dito nga papasok si Alcorn. Sabi niya, itong sobrang higpit na paghihiwalay, baka hindi raw ito totally accurate. Ha? Paano hindi accurate? Kasi daw, based sa research niya sa Bible at sa history, madalas pala ginagamit yung mga salitang happiness at joy na halos magkasing kahulugan lang. Interchangeably, kumbaga. Talaga? Wow! Paano niya nasuportahan yan? May mga ebidensya ba siya? Meron. Unang-una, tiningnan niya yung original languages ng Bible. Nakita niya may mga roughly 22 primary Hebrew words at 15 Greek words para sa concepts ng happiness, gladness, at joy. Ang dami nun na! Oo. At ang observation niya, lalo na raw sa Psalms, madalas gamitin ng mga ito in parallel. Yung parang magkatabi or magkasunod, na parang ipinapakita na halos iisa lang yung diwa or tinutukoy. Ah, okay. Parang synonyms na ginagamit sa tula. Ganon nga, hindi lang sa bilang ng salita. Pangalawa, nagbigay siya ng specific verses. Dito mas klaro. Halimbawa sa Esther 8:16 sa NIV. For the Jews, it was a time of happiness and joy, gladness and honor. Kita mo, magkasama yung happiness at joy. Oo nga, no? Hindi pinaghiwalay. Tapos, sa Jeremiah 31:13 naman, sa CSB, I will turn their mourning into joy and bring happiness out of grief. Dito, parang yung joy pa nga ang nagiging bunga o sanhi ng happiness. Ah, so hindi lang sila basta magkaiba. Minsan, parang magkaugnay pa sila o pareho ang diwa sa Biblia. May iba pa bang examples? Baka isolated cases lang yan. Hindi naman, meron pa. Proverbs 23:25 sa NLT. Give your father and mother joy. May she who gave you birth be happy. Halos pareho lang yung gustong iparating. Oo, parang result yung isa ng isa. At sa Psalms ulit, marami dun Psalm 92:4 sa NET. You, O Lord, have made me happy by your work. I will sing for joy because of what you have done. Happy dahil sa gawa ng Lord, tapos aawit for joy, parang natural flow lang. Exactly. At isa pa, Psalm 32:11, NET din. Rejoice in the Lord and be happy, you who are godly. Magkasama ulit. So, kitang-kita na sa mismong kasulatan, hindi ganong ka-rigid yung paghihiwalay. Okay, gets ko yung sa Bible. Pero dito, yung para sa akin, mas nakakaintriga. Hindi lang pala sa Bible, sabi mo, pati sa church history. Yung pangatlong point ni Alcorn. Oo.
Ito yung fascinating din. Tiningnan niya yung mga sinulat ng mga respected figures, mga bigatin. Jonathan Edwards, Richard Baxter, William Law, at lalo na si Charles Spurgeon. Mga kilalang theologians and preachers yan. Oo. At lumalabas daw, ginamit din nila yung happiness at joy na hindi naman sobrang hiwalay ang meaning. Lalo na kapag ang topic ay yung spiritual experience ng isang Kristiyano. Talaga? May examples ka ba dyan? Meron. Si Edwards, for example, sinabi niya na ang happiness Christ gives is a participation of His own happiness. Pero nung tinukol niya yung source verse nun, ang ginamit niyang reference ay yung joy sa John 15:11. So para sa kanya, yung joy na binigay ni Kristo, happiness din yon. Parang gano'n na. Si Spurgeon naman, na kilalang Prince of Preachers, sa mga sermons niya daw about Christian life, paulit-ulit niyang ginamit yung happy and joyful interchangeably. Hindi raw naging malaking issue sa kanila yung striktong paghihiwalay na naririnig natin ngayon. Wow! So, kung ganun pala, ano yung pinakaugat ng argumento ni Alcorn? Ano yung gusto niyang sabihin sa lahat ng to? Ang punakapunto niya, I think, ay ito. Ang Diyos ang ultimong source, siya ang pinanggagalingan ng lahat ng tunay na kaligayahan at kagalakan. Walang exception. Lahat, pati yung happiness na nararanasan ng hindi mananampalataya. Kasama raw yon in a sense. Yung mga temporary pleasures, yung common grace na tinatawag, galing pa rin daw yun sa kabutihan ng Diyos bilang creator. Pero, at ito yung crucial, ang malalim, pangmatagalan, at tunay na happiness and joy, pareho silang matatagpuan lamang at nagiging ganap sa relasyon sa Kanya. So hindi lang joy ang galing sa Diyos, pati yung true happiness. Oo. Kumbaga sa sinabi niya parang no God, no true and lasting happiness. Hindi lang no joy, kundi pati no happiness na tunay at pangmatagalan. Magkasama sila sa source. Grabe. Ang laki ng implication niyan kasi parang binabago nito yung pagtingin natin sa salitang happiness. Ano ngayon ang positibong epekto nito para sa iyo na nakikinig? Ito yung maganda. Una, hindi mo kailangan matakot o mahiya na gamitin o hangarin ang happiness. Hindi mo kailangan ituring na automatic siyang mababaw or purely makamundo. Kasi pwede siyang maging God-centered din. Exactly. Sabi pa ni Alcorn, based sa ilang English translations tulad ng ESV at NASB ng Isaiah 52:7, mismo ang ebanghelyo, ang good news, ay tinawag na good news of happiness. Oo nga, good news of happiness. Oo. So, kung itataboy natin palayo yung konsepto ng happiness bilang purely worldly, baka may nami-miss tayong part ng good news. At baka malayo pa natin yung mga tao na yun. Mismo ang hinahanap yung tunay na kaligayahan. Di ba? So, para i-wrap up natin, ang takeaway mula sa pagsusuri ni Alcorn sa mga sources na ito. Na sa pananaw ng Biblia at ng kasaysayan ng simbahan, hindi pala natural na magkalaban or totally magkaibang species ang happiness at joy. Magkaugnay sila. Oo, pareho silang mahalaga. At ang pinaka-importante, pareho silang nagmumula, nakasentro at nagiging ganap lamang sa Diyos. Kaya ang magandang balita para sa iyo, pwede kang maghangad ng happiness, pero hindi yung mababaw lang, kundi yung happiness na nakaugat sa Diyos. Pwede itong maging malalim, makabuluhan at God-honoring. Hindi ito pagiging less spiritual. Tama. At para sa iyong pagninilay-nilay, iiwan namin sa iyo itong tanong. Kung iisa lang pala ang ultimate source ng tunay na kaligayahan at kagalakan ang Diyos, paano kaya nito maaring baguhin ang pagtingin mo at pagpapahalaga mo sa mga tinatawag nating secondary sources ng ligaya? Yung mga kaloob din niya sa mundong ito. Oo, tulad ng iyong pamilya, trabaho, kalikasan, mga kaibigan, achievements, o kahit yung simpleng sarap ng paborito mong pagkain. Paano mo sila papahalagahan ngayon knowing na ang Diyos ang primary source ng lahat ng mabuti kasama na ang parehong happiness at joy na pwede mong maranasan sa pamamagitan nila? Isang bagay na pwedeng pag-isipan.